Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Teddy Boy Locsin, kung naalala nyo pa, kung nakalimutan nyo, ipaalala ko. Si Teddy Boy Locsin, magaling na columnist, journalist. Magaling magsulat ito. Spokesperson to ng panahon ni o pitch writer to ni Cory Aquino nung panahon. Kasi nung panahon matino ito eh. Matino ito si si Teddy Boy Locsin. Kaya lang ngayon parang bagay hindi lang ngayon. Nung panahon, mga EDSA, yung gano'n, people power, talagang matino yan si Teddy Boy Locsin. Nung mga panahon, naging congressman din yan ng Makati. Magaling yan. Kaya lang, nung napasama sa grupo ni Duterte, naging DFA secretary ni Duterte, nasira na. Alam nyo, pag napapasama sa grupo ni Duterte, nasisira. Ang dami, Si Harry Roque. Pati si Kaufman. Naging DDS na. Anyway, ngayong panahon ni Duterte, talaga namang loyal to kay Duterte. Bilib na bilib siya kay Duterte. Kasi populist si Duterte. O nadala siya ng pagiging populist ni Duterte. Pinagtatanggol niya kahit yung maraming namatay sa war on drugs ni Duterte. Itong si Teddy Boy Locsin, tapos naging DFA secretary. Ang trabaho niya bilang DFA secretary para idepensa sa iba-ibang bansa. Kasi sirang-sira si Duterte sa iba-ibang bansa eh. Sirang-sira. Kasi ang tingin kay Duterte, mamamatay tao, murderer. At saka authoritarian, diktador. Pero ang naging trabaho niya ni Teddy Boy Locsin noon, pabanguhin yung gobyerno ni Duterte. Bilang siya DFA secretary, ay magaling siya mag-English, magaling mag-chika-chika, mahilig sa mga sosyalan. Kaya kumbaga, ang naging role niya kay Duterte nakatulong siya na mapabango ang gobyerno ni Duterte sa international community. Kahit sirang-sira si Duterte, medyo napapabango-bango niya dahil sa mga magaling mag-English, magaling magsalita. Itong si Teddy Boy Locsin. Ngayon, nung matapos yung gobyerno ni Duterte, na-appoint ito sa ambassador sa United Kingdom of Great Britain. Sa Great Britain. Naging Philippine ambassador. Right, wala na tayong narinig sa kanya. Nanahimik na siya. Siguro, maganda naman ang buhay niya doon. Pero ngayon, biglang lumitaw na naman si Teddy Boy Locsin. Kasi, yung si Philip Lustre yata may pinost tungkol kay Duterte. Nag-react itong si Teddy Boy Locsin. Sabi ni Teddy Boy Locsin, hindi inaresto. Ito yung kompleto niyang sinabi. Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by the Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. If he is guilty of crimes, we thereby confessed our country's and our state's inability to hold him to account. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence, which is an effective justice system. Unang-una, dapat ambassador siya kung ano yung sinasabi ng gobyerno ng DFA, Department of Foreign Affairs. Kasi ambassador na lang siya ngayon, hindi na siya secretary. Ang stand ng gobyerno, walang mali sa ginawa ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. May mga legal na basihan yon, may warrant of arrest, operation yun sa Interpol. Yun yung official na line o linya ng gobyerno ni PBBM. Yan ang sinabi ng Department of Justice, ng PNP. Dapat, ang DFA ganyan din. Ay ambassador ng Pilipinas
si Locsin doon sa United Kingdom, dapat ang kanyang sinasabi kung ano yung official na line ng Pilipinas. Parang dapat pag-aralan ito ng DFA. Disiplinahin nila to. Kung hindi, alisin na doon. Alisin na. Kasi hindi niya iniiko, hindi niya dapat ang sinasabi niya kung ano yung sinabi ng DFA. Kung ano ang DFA naman, kung ano yung sinabi ng Executive Secretary, ng Department of Justice, yun. Ganyan ang protocol niyan eh. Pero ang lumalabas ngayon parang binabangga ni Locsin yung official na line or official na paliwanag ng gobyerno ng Pilipinas. Sino ba ang nag-express ng official na paliwanag? Si PBBM mismo. Tsaka yung Executive Secretary, si Bersamin, saka si DOJ Secretary Boying Rimulya. So yun din ang dapat na sinasabi ng DFA. At yun din dapat ang sinasabi ng mga ambassadors ng Pilipinas. Siguro dapat makarating ito sa DFA. Ganon din sa sa palasyo, sa Malacanang. Dapat disiplinahin nila to si Locsin. Duterte yan, alam naman natin. Pero dapat nanahimik na lang siya dyan. Kung hindi siya sang-ayon sa nangyari kay Duterte, ang tingin niya doon ay inaresto, dapat nanahimik na lang siya. Anyway, nag-comment si Locsin, buhay pa pala. Buhay pa pala itong si Teddy Boy. Hindi pa rin nagbabago. Ang tingin niya pa rin tama yung pinagagawa nila nung panahon ni Duterte. Samantalang ang daming kaso ngayong kinakaharap ni Duterte dahil doon sa madugong war on drugs. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.